Purihin ang Diyos, maligayang araw para sa mga nanay. Napunasan niyo na ba yung luha niyo? Ako'y hindi nanay sa physical, pero Kish, ang galing mo magpaiyak. Binabati po natin lahat ng ating pong nanonood sa ating online community. Isang masiglang hapon sa inyong lahat. At kung kayo nanonood ng replay, Monday, we welcome you. Still, Happy Mother's Day sa inyo. Alam niyo, excited ako sa araw na to dahil sa ating photo booth pa lang talaga namang. Naka-experience na ba kayo magpa-picture doon? Wow, very good. So makikita natin, it will flood our page, Cornerstone Filipino Community Church page. At makikita ko ang inyong mga magagandang ngiti roon. Well, tutuloy po natin ang ating series, ang Your Inner World series. At last week talaga namang bumaha ng mga requests, yung mga punches natin online, nagkatawanan, at may nag-comment pa sa ating Facebook, magkaroon daw ako ng name reveal, di ba? Yung mga nakaka-follow, kung sino ba yung inibig ko raw na hindi naman ako inibig-ibig. Itag ko na. At tulad ng sinabi ko, patay na, wag na natin siyang alalahanin. Praise the Lord. So your Inner World series, at we talk about the wounds that no one sees. At I use Psalm chapter 34, verse 18. Sabi doon, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. At uulitin ko pong sabihin ngayon that God sees the pain you hide. Mga sakit, mga sugat na matagal nyo nang itinatago. God wants to heal them. Amen? Kaya ngayon, ang title naman ng aking mensahe para sa lahat ay pinamagatan kong Silencing the Voice of Insecurity. Di ba wala namang aamin kung siya ay insecure? Paano ba natin mapapangibabawan ang natatagong bondage na ito ng tao na pagiging insecure? Paano mapagtatagumpayan? So medyo malawak ang usapin ng tungkol sa insecurity, pero kukuha lang tayo ng mga portion kasi it's so impossible to share all that today with the limited time that we have. Maraming way para ito ay i-share, but I want to, emphasize this, that there are many angles, but we will choose some today. And we may not see the word insecure in the Bible, but the symptoms is there. Kahit pagbalik-balik na rin yung Biblia, wala kayong mababasa sa English na ang word ay insecure. Bawal ma-insecure. Walang ganon. Kaya huwag niyong hanapin yun sa Bible. But the symptoms, all the nature and characteristics ng isang insecure na tao ay nandun. At pati mga pangako ng Diyos sa atin, pag tayo ay parang na titigatig na at nai-insecure na. So the scripture address them, and God wants us all to be delivered from this hidden bondage of insecurity. So saan ba galing ito? It often comes from comparison. Pag nag-umpisa ka nang nagkukumpara. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, those who compare themselves with others are not wise. Kamangmangan o kulangan sa kaunawaan ng isang tao pag siya ay nagkukumpara na. And once you start comparing yourself with others, siya na yan para lumiyab ang apoy ng insecurity. Sinusubuan mo siya, para mo siyang pinalalakas yung insecurity na yun. Sige, compare ka ng compare. Na-insecure ka sa katabi mo dahil kasing ganda siya ni Don Solueta. Silipin mo nga yung katabi mo kung kasing ganda ni Don Solueta. Tapos ikaw na-insecure ka kasi ang minana mo lang yung puting buhok ni Don Solueta. Kahit kagustuhan mong, sana kasing tangos ng ilong ko si Don. Ang namana mo yung pumuputi yung buhok. O, di sinabayan mo siya. Pwede na rin yun. Pero mahirap yung panay kumpara. Lagi nating tatandaan kung ang focus ng ating success ay dahil sa success ng iba, hindi mo namamalayan, maliit na ang tingin mo sa sarili mo. Kasi lagi kang may hinahabol, lagi kang may gustong sundan, na sana, hindi pa ako kasing yaman niya, hindi pa ako kasing pogi niya. Ni Piolo Pascual at na Daniel Padilla. Parang kahit anong gawin mo, ginagaya mo yung mga galawan. Laging sasabihin,
tandaan nyo to, may mas gaganda pa sa atin, mas may yayaman pa sa atin, mas merong maraming like sa mga post nyo kaysa sa inyo. Kaya wag na ninyong hanapin. Ilan na nag-like. Tandaan ninyo, laging may mas marami. Laging may mas mayaman, laging may mas maganda, laging mas may slim kaysa sa inyo. Kaya tigilan nyo na sa, uy, tumaba ka, uy, pumayat ka. 2 cycle lang yon. Hello. Pagtaba at pagpayat. Hindi na dapat na-i-insecure. Kahit ano sabi nyo sa akin, uy, PH, tumaba ka. Amen. 2 cycle lang yan. Uy, pumayat ka. Hallelujah. Pareho pa rin. Wala tayong kailangang patunayan. Amen? Yun ang secured na tao. Kahit ang dami mo ng pelege sa mukha, kumukunot na yung noo mo, uy, ano bang ginagawa mo? Ganyan talaga, bakas ng hirap sa Singapore. Wala na makikibo. Ang ugat din minsan ng insecurity ay rejection. Kaya ka na-insecure kasi na-reject ka. May malalim ang rejection sa family ninyo. Yung hindi na sila believe sa'yo dahil sa past failures mo. And it made you feel worthless sometimes and insecure. Yung bang bago ko umalis ng bahay ninyo, nagpunta ka ng Singapore, ang narinig mong huling sinabi sa'yo ng pamilya mo, naka! Yung buhay mo noon, dadalhin mo pa sa Singapore. Hindi ka papala rin dun. Sasabihin, wala kang aral. Sasabihin pa, bobo ka. Yun ang natanim sa'yo, kaya parang ang galaw mo, insecure ka. Mali-mali na tuloy yung ginagawa mo, kahit alam mo naman. Alam niyo ba, nung unang araw ko rito sa Singapore, hindi ko maintindihan talaga yung kanilang mga British accent. Sabi daw duck sauce. Ano ba yung duck sauce? Di naghanap ako ng pang-duck na sauce. Yung pala dark sauce. Sabi ko, parang ang linaw naman ng pagkakasabi. Minsan din feeling ko, ang ganda-ganda ng pagkakabigkas ko sa English. Ano nang ano? Sorry. Sabi ko, pang ilang ulit ko na to, hindi naman talaga naiintindihan eh. Di ba minsan gano'n, hanggang sa na-insecure ka na, ayaw mo na magsalita, ayaw mo na mag-Ingles. Tandaan ninyo, hindi tayo mga Amerikano na parang pag-Ingles-Inglesin. Minsan nagkakabale-balentong na yung ating mga grammar. Okay na yan, wag na ma-insecure dun sa polished ang English. Why? Kasi iba kakaiba yung paglaki niya. Lumaki siya sa Amerika. Kaya hindi na tayo nagsisipatan o nagsisilipan. Kaya minsan pag na-insecure ka, kahit ang naintindihan mo yung sinasabi ng amo mong babae, sablay-sablay. Nung sinabing tanggalin ang sinampay, nagsampay ka, bali-baliktad. Nung sinabing pakuluan, yung pala i-ref, kinulukulo mo. Kasi natataranta na insecure ka, parang wala ka ng proper footing. Dahil sa rejection na narinig mo over the years. Nag-uugat din ang insecurity sa takot. Fear o takot. Fear of ano? Fear of not having enough. Wala pa kasi akong sapat na ipon, hindi pa ako makauwi. Na-insecure ka kasi baka hanapan ka ng mga neighbors. Uy, asa na pasalubong mo? Kahit kapilang 3-in-1, di ka man lang nagdala. Di ba may ganon? Tapos suot mo na, nililay hands pa. Akin na lang yan. Hanggang sa umuwi ka, wala ka na namang damit. Nabili mo lang naman sa ukay yun. Na parang ikaw, pinaghirapan ko, inipo ko to, $10 din yan, oy. Tapos inarbor sa'yo. Kaya minsan na-insecure tayong mga OFW, di ba? Sabihin, oy, buwi ka na raw. Dadaan ka bang Manila? Naku, sir, hindi po, pasensya na. Naku, ililibre ka pa naman namin. Ganun ba? Nakaka-insecure minsan, ipaalam na uuwi kasi hindi mo naman sila lahat mamimit. So minsan meron kang ganong takot o pangamba, hindi naman yung talagang sometimes na negative fear. Sometimes it's really this negative emotions of talagang takot na insecure ka dahil sa mga banta, sa mga threats sa'yo. Mawawalan ka ng trabaho, biglang na-insecure ka kahit na 3 years pa, kare-renew mo pa lang. Mahirap na ang trabaho dito sa Singapore. Hala, parang araw-araw aligaga ka na. So maraming mga bagay-bagay na dapat nating isaalang-alang.
fear of not having enough, and fear of not being enough. Yung kulang pa ba? Di ba? Sa mga mag-aasawa, anong kulang sa akin? Nagwalling ka na, nagdrama-drama ka doon. Kasi may hinahanap si Mister na hindi mo maibigay-bigay. Meron akong piniling character sa Bible. Pinili ko si Moses. Sa daming mga example, si Moses ang pinili ko. Kasi Moses struggled with insecurity din sa buhay niya. And I always share this, that the Bible is an honest book. Nakarecord ang iba't ibang mga kahinaan ng mga iba't ibang lingkod ng Diyos. Si Moses, inilabas din niya yung mga kahinaan niya. And when God called him, he kept giving excuses because yun ang totoo. Takot siya. Insecure siya. Hindi siya believe sa sarili niya. At number one excuse niya, ng insecurity niya, ay sabi niya, sino ba ako? Who am I that I should go to Pharaoh? I'm not qualified. Di ba nasabi na rin natin yan? Hindi ako qualified. I'm not important. Taga-Cagayan ako. Taga-Tugigaraw. Taga doon ako sa lugar sa Batangas na hindi nga nababalitaan na nung COVID, hindi nga kami inabot. Sabi niya, nandun kami sa lugar na hindi inabot ng COVID. Sa Tuwi, Batangas. Sino yung mga taga-Tuwi? Si Pastor Billy lang. Yun ang lagi niya sinasabi, sino ba ako para piliin ng Diyos, maglingkod? But God answered Moses, I will be with you. Kaya kapag na-insecure tayo, mas nakikita natin ang kakulangan natin kaysa sa kakayahan ng Diyos. Na-focus tayo sa sarili nating mga kahinaan. Sino ba ako? Hindi ako nakagraduate. Hindi ako kilala. I'm not qualified. Pero nandito ka na. Sa mga nanonood sa atin, may pag-asa ka. Huwag mong kainin ang mga sinabi ng mga kapitbahay mo sa iyong nakaabang lang din minsan ng pasalubong. Pag umasenso ka na, sila rin yung tagapalakpak mo. Kaya kang gamitin ng Diyos kahit ano pa ang naabot mong antas ng pag-aaral. Amen? Kahit work permit, ESPAS, employment pass, paspasan, lahat na yan. Ang Diyos ang tumawag, hindi ito uuriin kung anong pass mo. Kaya lang naririnig ng Diyos na sagot, pass muna, Lord. Ikaw naman ang si pass. Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yan ang unang excuse ni Moses. Pangalawang sabi ni Moses, what if they do not believe me or listen to me? Sabi niya sa Exodus chapter 4 verse 1. Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Paano kung nakita nila ako sa agency o nung in-interview na ako ng big boss, sabihin, sa hilat siya ng mukha mo, parang wala kang gagawing tama. Sa itsura mo, parang tamad ka. Minsan di ba ganun, na-insecure ka na, hindi po ako tamad. Hindi po ako batugan. Sabihin, bago ka palang kagagraduate mo pa lang, hindi ka dapat mag-apply sa ganitong company. Pag kinain mo yon, insecurity, lagi ang kalalabasan. Para ka nanginginig, wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Hindi ka na-believe sa sarili mo. Like Moses, who will believe me? What if they don't believe me? At sabi pa ni Moses, sa third excuse niya, I'm not eloquent. Hindi ko nga masabi, eloquent ba yung pagkakabigkas ko nun? I'm not eloquent enough. Ang sabi niya sa verse 10, I am slow of speech and tongue. Mali-mali po ako. Sabi niya sa Tagalog, ang ganda, hindi po ako marikit mangusap. Umid ang aking dila. Yung minsan, sasabihin ka, hindi mo mabuo-buo. Kaya sabi ni Moses, wag ako ipadala mo doon sa Egypt. Baka hindi ko masabi yung mensahe mo, Diyos ko po naman. Iba na lang. Yan ang insecurity. It robs us of our calling. Pag ang salita ninyo palagi, wag ako, pas muna. Hindi ako yon, iba yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung tinatawag ni Lord, hindi ako. Diyan tayo magaling, magturuan. Uy, magbago ka na. Ikaw yung sinasabi sa message, hindi ako. We're trying to point fingers on others.
So Moses believed his weakness disqualified him. At ito po yung ating gustong magkaroon tayo ng kagalingan na hindi tayo mag-isip na tayo ay disqualified. Just because you're a domestic helper doesn't mean you're qualified to become a pastor. May mga pastor tayong domestic helper. They're having churches in different parts of the world. Kayang tawagin ng Diyos. Hallelujah. So hindi na nagugulat ang Diyos sa kahinaan natin. Bago pa niya tayo tinawag, alam na niya kung saan tayo mahina. Alam niya nang bansot tayo. Alam niya na medyo kapango-pango. Ilalagay ka rin niya sa bansang tanggap ang mga pango. Huwag ka na ma-insecure sa matatangos kasi ilong nila, mga blonde ang buhok nila. Keber! Ano? Tapos ginamit ng Diyos isang 4 feet 11 na Pinoy. Ginanong ko lang pero hindi ako yun. Kala nyo naman. Nandun ako sa Scotland, ako yung magiging speaker ng women's conference. Pinalibutan ako ng mga blonde ang buhok, ang lalaki, tataas. Sabi dito ka umupo sa harap, dito na lang po. Hiyang-hiya ako, na-insecure ako. Nung tinawag ng pangalan ko, pagtayo ko, sabi ko, Diyos ko, Lord, tamaan mo ako dito. Ngayon, first time ko itong gagawin. Pagtayo ko at paglakad ko, naramdaman ko, in-escortan akong 2 anghel. Ramdam ko yung supernatural being and my chin. Di ba, nag-English ako ngayon, di ba? Sinabi ko lang yung anghel. Biglang parang nag-iba lakad ko. Bawat hakbang ko hanggang patungo sa harapan, I was walking with such authority. Yun ang kayang gawin ng Diyos sa mga buhay nating lahat. Ano kung sasabihan mo ay mas mayaman sa'yo, mas maganda sa'yo, mas shiny ang buhok sa'yo, mas ang baywang ay 24. Sa'yo binaliktad, 42. Pero ikaw ang tinawag Ang tao tumitingin sa panglabas. Pero ang Diyos tumitingin siya sa puso. May pag-asa ang buhay mo. Yayaman ka. Kahit sabihin mong doon ako sa mababang paaralan, baka walang pag-asa, may pag-asa kay Kristo. Amen? Kasi hindi naniniwala asawa ko sa akin, lagi sinasabi, palpak daw ako. Huwag mong kainin yun. Kailangan gumaling kayo doon sa issue ng insecurity. Amen. My grace is sufficient for you, ang sabi ng 2 Corinthians. Sabi doon, for my strength is made perfect in weaknesses. Doon nagiging perfect ang kalakasan ng Diyos sa mga panahon na tayo'y mahina. Amen! Amen. Alam niyo po, nag-imbita ako ng isang napaka-espesyal na kaibigan. Magkasama kami sa Dubai. Sabi niya, halika, sumama ka. Pangarap kong po makaapak sa Dubai. Buti na lang, bago naggera. Nakabalik kami. And I asked her, invited her to share her testimony. Dahil ang tagal namin nagkwentuhan doon. And I was so inspired by her. Ilang beses na siya ay sinamahan niya yung kanyang asawa. Tatawagin ko while she's making her way here sa harapan. I gave her 15 minutes to share her testimony. At alam ko, kulang na kulang yon. Mabibitin kayo. Sapagkat talagang ako'y blessed na blessed. Sabi ko, halika, i-share mo sa mga nanay. Palakpakan po natin si Pastor May Campoy ng The Hub of Christ Church, Philippines. Praise God. Naimbag nga bigat yung aming kahabsat. Taga-Kawayan, Isabela, nak! Panalo ang mga Ilocano! Wow! Ang daming Ilocano! Baluarte ko pala to, Pastora! What a beautiful privilege to be here. Gusto ko na lang sana makinig. Salamat sa Diyos, nandito kami. Salamat ng marami. Comparison. Pangarap ko, tall, dark, and handsome. Napunta ako sa never mind. Silencing the voice of insecurity. Paano ba ito mapagtatagumpayan? Gusto ko pong ikwento sa inyo ang aking buhay.
Dati po ako isang rebelding anak. Naranasan kong mabugbog. Sargo ang dugo sa katawan ko. Naranasan ko rin masuspindi sa eskwelahan. Matigas ang ulo ko, mayabang. Nagmimiron-mirunan. Wala naman. Nanay ko, kalaban ko. Subalit isang araw, ang nanay ko yung nagkasakit. Terminal kidney cancer. Sabi ng doktor, 3 months to 6 months to live na lang ang buhay niya. Natakot ako. Dahil ayaw kong mamatay si nanay na hindi niya nabawi ang sumpa. Dahil ako'y naniniwala, pag ang isang anak ay isinumpa ng magulang, gumagapang ang buhay nila parang ahas. Sila ay naghihirap, ang kinakain nila ay alabok. Natakot ako. Nung ako'y nagtatrabaho na sa Makati City, pinakilala sa akin ng Panginoong Hesus na magitan ng Diyos sa buhay ko. May nangaral sa akin tungkol sa Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Sabi doon, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, that it may go well with you, that you may live long." Mga anak, igalang nyo, sundin ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito'y nararapat. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay. Sa salitang ito na aking narinig, nagsisi ako. Humingi ako ng tawad sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko. Nagulat sila dahil hindi ko ginagawa iyon. Nung ako'y pinatawad nila, nagpatawaran kami sa isa't isa. Pinalaya kami ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Nainlove ako sa Panginoon. Yung pangarap ko, nandoon na. Yung American Dream. Sino may American Dream dyan? Andun na ako sa pangarap ko, nag-resign ako sa trabaho. Yun ang aking bread and butter. Nabasa ko sa Bible. Bago pa man nilikhaan ng Diyos ang langit at lupa, nilikhaan niya na po ang lahat ng pangangailangan ng tao. Hindi ako natakot mag-resign. Because God is my portion. Gusto ko makita ng nanay ko na ako'y nagbago. Nag-resign ako sa trabaho ko. Nakita ko ang himala ng Diyos. Pinagaling ng Panginoon ang nanay ko. 1991, terminal kidney cancer. Dinugtungan ng Diyos ang buhay niya ng 17 long years. Dumating ang isang araw, dumating sa amin si Pastor Dong Campoy. Kung pwede niyo po ipakita ang picture. Nakita niya ang aking ministry na naging mabunga at nasabi po niya, ito na ang babaeng hinahanap ko at makakatimbang ko sa gawain. Hindi ko naman po alam yun. Nagpa-pray over po ako sa kanya. Yan po si Pastor Dong. Pangarap ko, di ba, tall, dark, and handsome, napunta ako sa Nevermind. Nagpa-pray over ako kay Pastor Dong. Sabi ko sa kanya, pag-pray niya yung boyfriend ko. Yung pala, iba ang panalangin niya. Sabi niya, Lord, ito na ang hinahanap ko. Ang babaeng ibibigay mo sa akin dahil lumalawak na ang gawaing ipinagkatiwala mo sa akin. Answered prayer si Pastor Dong, ako hindi. May boyfriend po ako, certified public accountant. And I am engaged to be married. Kaya iiwanan ko na yung gawain, iiwanan ko kay Pastor Dong. Pero iba ang plano ng Diyos. And His plan is always the best and perfect. Answered prayer si Pastor Dong, nakakita ako ng pangitain sa langit. Isang napakaliwanag na ulap na korteng susi at nadinig ko ang tinig ng Diyos. Sabi niya, kailangan ka ni Dong. Kailangan ko ba siya? Hindi naman ako bulag. Sino ba may gustong may kapansanan? Alam mo, may bonus pa yan, may kuba pa sa likod dyan eh.
Parang binigyan ako ni Lord ng regalo. Wala man lang, hindi na nga nakabox, wala pang ribbon. Surprise, walang ganon. Naglingkod ako sa Diyos, ito ang prize. Ay, nako. Umiyak ako ng umiyak. Ayaw ko talagang sumunod. Meron bang may gusto? Sino mga dalaga dito? Magpa-pray over na kayo. Ang hirap! Diba? Diba? Takarigrigat nga ta. Maday, agsangita kag paiso. Maday. Comparison. Nako, I love you, kapatid. Yung boyfriend ko, 3 years na kaming mahigit. Si Pastor Dong, 3 months lang. Ay. Huwag niyong i-underestimate, Pilay, pero mabilis. Woo! Anyamitin! Yung boyfriend ko dati, di sasakyan. Si Pastor Dong, di saklay. Nagadayo. Ang layo ng pagitan. Yung dating boyfriend ko, bumili na ng bahay sa isang village. Si Pastor Dong nakatira sa village. Ng village. Squatters area, gaya. Yung ex-boyfriend ko, accountant, si Pastor Dong, discounted. Comparison. Yung boyfriend ko dati, may stable job, may maganda ng hanap buhay. Talagang okay na, papaypay ka na lang. Si Pastor Dong, full-time na naglilingkod at ang mayaman sa kanya, by faith. By faith. Kaya sabi ko, Lord, sa kanya, by faith, ako ba? Fake? Woo! Natakot talaga ako. Natakot, nakabutbuting. Hindi naman po ako bulag. Tumakbo ako palayo. Ayaw. Hanggang ako'y nilagnat, mataas na lagnat. Pumutok ang thermometer. Kailangan pa ako maswero. Sabi ko, bakit Lord? Binigay ko naman ang buhay ko. Babalikan mo si Lord. Siya nagutos eh. Binigay ko naman ang buhay ko. Yung pala ang gusto mo. Lord, ito ba ang the best mo sa akin? Binigyan mo ako ng pilay ko ba? Ako'y nanalangin ng imposible. Sabi ko, Panginoon, kung talagang si Dong ang ibinibigay mo sa akin, in 5 minutes, kailangan siyang dumating. Ako alam ko, di dadating. 1 hour ago eh. Layo eh. Siyempre, Diyos pa nga siya, di imposible. Lord, 5 minutes, dapat darating siya. Nako, huwag niyo talagang hahamunin si Lord. Siya ang may ari ng langit at lupa. Pati oras, kontrolado niya. 5 minutes ang sabi ko. 1 hour ang pagitan namin ni Pastor Dong. 3 minutes dumating si Pastor Dong. Ay. Yung saklay lumalakad. Dog. Ah! Ang lakas ng kaba ko. Woo! Kabut-buteng. Sabi ko, Lord, joke. Huwag mo talagang bibiruin si Lord. Sabi ko sa kanya, Ampay, nag-tweet ka, bakit ka nandito? Sabi sa akin ni Lord 1 hour ago, pasyalan kita. Kakampi niya si Lord. Hindi ko naman alam, may sakit ka pala. Sabi ko, Lord, parang lugi ako dito, ah. At the end of my rope, God is there. I surrender everything to God. Hinawakan niya agad ang kamay ko. Akala ninyo mabagal ang pilay, ang bilis. Lahat ng napupuspos ng Holy Spirit, matulin sa dilang matulin. Purposeful siya. Hallelujah. Kung ano yung atras ko, siya naman bilis niya. Inaggaman na, Yimak! Hinawakan niya agad yung kamay ko at pagkatapos siya ay nanalangin na nalaman niya. Yung sinabi sa akin ni Lord, sabi ni Lord sa akin, kailangan mo ako, hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya, tama ka.
At pagkatapos siya ay nanalangin at ang sabi niya, ngayon din, binabasbasan tayo ng Panginoon bilang iisa sa Kanya, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi ko, ano to? Kinakasal na tayo? Saka siya sumagot, sabi niya, Amen. Wala na. Nakapatayan na to! Akala ko ba, die once? Mali pala yung doktrina ko. Good news, die daily. Hindi pala die once. Kunak lang nalpasin. Hinarap ko si Pastor Dong, haharapin ko mga magulang ko. Sinabi ko yung sinabi sa akin ni Lord, hindi sila maniwala, nagsangit. Umiyak nanay ko, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Anak, nababaliw ka na? Pinag-aral kita, etc. Ang taas ng pangarap mo, nahulog, nakasaklay. Ay, di ba? Ang taas ng pangarap, nahulog, pagtayo daw, saklay ang inabot. Ayaw nila, walang may gusto. Sino? Ako nga ayaw din eh. Pero sabi ko kanila, sinong susundin natin? Diyos naman ang may sabi. Sabi ng Panginoon, kailangan ako ni Dong. Mas magaling pa ba ako kay Lord? Nay, ikaw nga mamamatay, Neg. Binuhay ka ng Diyos. Mas magaling pa ba tayo kay Lord? Sabi ko sa nanay ko, sunod tayo sa Panginoon. At sumunod kami sa Diyos. Mahirap, walang kasing hirap. Ang pagsama ko kay Pastor Dong, pagpapakasal ko sa kanya, hindi madali. Isipin mo, ang pera niya kakaunti. Ikasal kami after 3 months. Ang regalo, ang pagkain, banana Q at palamig. At pagkatapos nag-announce sa mga tao, sinong gustong umattend sa kasal? Lahat nagtaas ng kamay. Sabi ng nanay ko, banana Q at palamig lang po handa niyan eh. Sabi niya sa mga tao, bring your own baon. Kababain, nakakahiya. Di ka ba naman ma-insecure? Pambihira. Wala na akong oras. Alam niyo po ba ang hirap sumunod? Madaling sumunod, ang hirap sumunod. Lalo pag di mo mahal. Hindi ko siya mahal, sumunod naman ako. After a year, nagkaanak kami. Napagod ako. Mentally tortured, physically exhausted, emotionally disturbed, restless, sa madalit sabi, struggle in and out sa buhay. Itira ka ba naman sa squatters area? American dream, bagsak squatter. Amerika, ang lamig doon, ang init. Ang baho-baho. Ang hirap. Kinausap ko si Pastor Dong, may anak na kami. Sabi sa kanya, ibibigay ko na sa iyo si Jed. Aalis na ako. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Yan ang panganay namin, si Jed. Ibibigay ko na siya sa iyo. 5 months old na baby. Nagulat siya. Akala niya hindi ako seryoso. Seryoso ako. Hindi ito ang pinangarap ko. Walang kasing hirap. Sabi niya sa akin, naranasan ko na to. Iwanan ng nanay at tatay ko, mga kapatid ko. Kaya ko naranasang mamalimos sa Ludeta. Naranasan po ng asawa ko mamalimos. Pero alam mo, nang dumating si Jesus sa buhay ko, hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako pinabayaan. Niyakap niya ako. Binihisan niya ako. Pinakain niya ako. Alam niyo po, niyakap ko siya ng mahigpit. Sabi ko, Lord, ang hirap ng pinagagawa mo sa akin. Ilagay mo naman yung pag-ibig sa puso ko para mahalin ko siya at magpaglingkuran ko siya ng buong puso. Ang puso at ang balikat, isang pagitan lang. Pag di mo na kayang balikatin, ang hirap mo na. Pero pag mahal mo, kahit ang hirap, babalikatin mo. At nung narinig ko na sinabi niya, ang Diyos di siya iniwanan, sabi ko, Lord, am I more than you? Minsan ko pang nasabi, patayan talaga to. Doon nagsimula ang aking breakthrough. Nung minahal ko siya,
ng buong puso. Tinuruan ako ng Diyos na makontento. Tinuruan ako ng Diyos, mahalin ang kaya niyang gawin. Tinuruan ako ng Diyos na tulungan siya. I discovered myself. Who am I to Him as a helper? Yung hindi niya kayang gawin, akong gagawa. Ako lahat ang gumagawa. Pero natutunan kong balikatin ang lahat dahil mahal ko na siya. Hindi ko lang mahal si Lord, mahal ko yung tao. Mabuti ang Diyos. Amen po. Yung pagmamahal na yon ang nagdala sa akin sa kung ano man ang meron ako ngayon. Yung pagmamahal ko sa Diyos ang nagdala sa akin kung paano ko siyang tulungan, yakapin. At yung pagmamahal ko sa Diyos at pagmamahal ko sa Kanya, naging 4 po ang aming anak. 4 lang, 4. Ang eldest son namin, 31 years old. 30, yung pangatlo, si Obadiah, yung kasama ko ngayon. At ang bunso namin ay 21. Pinagpala kami ng Panginoon. Nung na-overcome ko ang insecurities na ito, hindi ko na inihahambing yung asawa ko sa iba. Kasi pag iahambing ko siya sa iba, pinapatay ko siya. Sinisira ko ang kinabukasan ng aking pamilya. Natuto akong makontento anong kaya niyang gawin. At yung hindi niya kayang gawin, ako na ang gagawa. Natuto ako, natulungan siyang buhatin kahit na gaano kabigat at gaano kahirap. Nagtulungan kami sa napakaraming bagay. Dito ko nakita na ang mag-asawang nagtutulungan, maraming magagawa, malayo ang mararating, maraming pagpapalain. Nanay lang ako ng 4, ngayon ay nanay na ako ng 28 churches. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Pastora. Palakpakan natin si Pastora May. Sasamahan niya muna ako rito dahil interviewin natin siya ng bahagya. Paano mo na pangibabawan na overcome yung insecurity na yon? I understand na after mong maipanganak si Jed, parang bibigay ka, di ba? Mapuputol yung pise. Bigyan mo kami ng 3 keys kung anong ginawa mo sa buhay mo para ma-share din natin sa kanila at sa mga nanonood sa atin. Acceptance is the key. Alam niyo na, acceptance. Pagtanggap. Na ikaw ay pango. Na ikaw ay maliit. Pagtanggap. Yes. Pag tinanggap mo, mamahalin mo. At pag minahal mo, sasamahan mo. Lalakaran mo. At nung lalakaran mo, magiging mabunga kayo. Kaya naghihintay ako ng mamahalin eh. Amen, Lord! Hallelujah! Ayaw tumibok. Pangalawang key natin, Pastora. Nabanggit mo kanina yung obedience, no? Opo. Sa Diyos. Pagtanggap, pagsunod, pagtanggap, at higit sa lahat, yung iposisyon mo ang sarili mo. Tandaan niyo, ang position ay sa labas, disposition sa loob. Dapat huwag siyang mag-mismatch. Yung position, titulo, disposition yung sa loob, yung pagkatao. So yung naging disposition ko, kahit na anong kalagayan ng asawa ko, hindi ko siya ikahihiya. Yayakapin ko siya, tutulungan ko siya. Amen. At nakita ko, pinakamahalaga sa lahat, Pastora, ay maging responsable tayo. Responsibility, it is on me. Irresponsibility, it is on you. Responsibility, trabaho ko to, kung palpak ito, tama ito, akin ito. Irresponsibility, ikaw ang may kagagawan nun. Responsibility, napakahalaga po, Pastora. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Pastora May. Huwag kayong mag-alala, marami pang mga araw ng taon. Pwede siyang bumalik sa atin. Bibigyan natin siya ng buong time. At dahil ang mga Ilocano, baka mamaya magpila-pila, mamaya magreklamo sa akin. Salamat, Pastora May. Salamat. Praise the Lord. At ito po ang hamon sa ating lahat ngayon. Nananalangin po tayo. Tawagin ko po yung worship team natin.
ating pong mga musicians, we will just have a time to respond to the Lord. Alam ko po, marami sa inyo ang na-touch, marami sa inyo napaisip. Kinukumpara ko ba sarili ko? Meron ba akong issue ng rejection kaya ako insecure? Ako ba ay nakatanggap ng maraming harsh words? And God wants to heal you today. God wants you to receive Him and His healing, to welcome His grace sa buhay natin, yung lakas ng Diyos ang sumukob sa atin, magkaroon ng divine exchange. Maaring marami nagrereklamo na sa buhay. Kagaya ni Pastora, ang dami niyang dahilan para magreklamo sa unang bahagi ng buhay niya. Pwede siyang tumakbo sa panawagan ng Diyos. Pero nung sumunod siya sa Panginoon, hindi niyo pa nakikita ang marami nilang simbahan sa Pilipinas. Si Pastor Dong, yung kanyang asawa, na namalimos doon sa Luneta, isang araw nangaral si Pastor Dong sa libu-libong mga tao. The same place where he used to beg. Napakabuti ng Diyos. At ang topic niya, ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, naririto ako sa entablado dahil ako ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Praise the Lord. At kayo rin po, alam ko hindi aksidente na narito kayo, lalo sa ating mga bisita. God wants to invite you to a personal relationship with Him. Yung mga naitag sa inyo sa online, sa ating live stream, this is your day of salvation. Maaring na itulak kayo kasi manonood kayo mamaya ng grand finals, andito kayo ngayon. But the Lord is already talking to you. This is a church where you can call your home. Amen? Tumayo tayong lahat. And then we will sing this song and then we will pray. Amen?